Alright, mga master, good day. Nandito na naman tayo sa kalsada. At syempre, ito na nga. Today is, ano ba to? September 21. So, anong meron ngayon mga master? Sa mga hindi nakakaalam, September 21 ay merong isang malawakang protesta laban sa mga corrupt na government officials dito sa ating bansa. Nakakalungkot lang mga master, kasi nakakagigil, nakakainis na hindi mo mapakiwari yung feeling mo. Alam mo yun, yung pinaghirapan natin hindi lang ako yung pinaghirapan natin lahat, yung mga binabayad natin sa buwis, di ba? Yung iba nagtatrabaho, halos magkanda kuba sa kakatrabaho, na halos yung iba nga hindi na natutulog, yung iba grabe yung kanilang, alam mo yun, overtime, tapos kakaltasan ka ng tax. Yung iba naman hindi nila alam, kahit wala tayong trabaho mga master, kahit walang trabaho, may tax pa rin tayong binabayaran. So every Filipino, every one of us mga master, lahat tayo nagbabayad ng tax. Imagine mo yung mga pinaghirapan natin, napupunta lang sa bulsa ng mga corrupt officials, diba? Ninanakaw lang nila. At nakaka-bad trip talaga yung bilyones na tax natin ipinangsusugal lang. Yun ang nakakabwisit doon, pinapatalo lang sa kasino, diba? Pinambibili ng kung ano-ano mga luxury, diba? Luxury sa buhay. Basta ang dami ang dami nilang mga karangyaan sa buhay na, diba, na hindi, kung iisipin mong mabuti, sa ordinaryong Pilipino hindi kayang ma-achieve, di ba? Pero sa kanila grabe, yung bilyones pinapatalo lang. So yun yung doon mga master, yung pinaghirapan natin lahat, yung mga taxes natin napunta lang sa mga corrupt na government officials. So ako, nakikisa ako sa mga nagpo-protesta, di ba? Isa rin ako sa mga against diyan sa gobyerno natin na talaga namang sobrang corrupt. Hindi ko alam, para walang gobyerno sa atin. Alam nyo, ako sa totoo lang, pro Marcos ako mga master. Pro Marcos ako kasi yan ang binoto ko si Marcos diba? Idol ko kasi yan, tatay niya So sa buong pag-aakala ko na kung gaano kagaling yung tatay, ganoon din kagaling yung anak. O kahit man lang kalahati lang. Pero nagkamali tayo. Nagkamali ako ng binoto, sa totoo lang. Na nabudol ako Grabe yung Imagine mo yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Sa interview ni President Marcos, anong sabi niya? Tinatanong niya kung anong nangyayari sa bayan natin. Wala siyang alam kung anong nangyayari sa bayan natin. Samantalang siya may pinakamalaking intelligence fund, diba? Ibig sabihin nun, kaya niya mag-imbestiga ng opisina niya kung ano ang nangyayari sa gobyerno niya, diba? Meron siyang pondo para dyan. Tapos and yet hindi niya alam kung ano nangyayari sa bansa natin. Hindi niya alam kung sino yung corrupt. Hindi ako naniniwala doon na hindi niya alam, diba, mga master? Lagi siyang lagi siya naghuhugas ng kamay kapag may mga usapin na ganyan. Hindi niya alam lagi. Anong klaseng leader ka, lagi mong hindi alam?
Kaya ang taong bayan, talagang sawang-sawa na. Alam mo, sa totoo lang, kung tatanungin mo yung taong bayan isa-isa, wala nang tiwala sa gobyerno natin. Wala nang tiwala sa mga politicians, sa kung sino man dyan. Kasi lahat dyan magnanakaw eh, lahat talaga. Lahat na nakaupo dyan, sila nagtatakipan sa Senado, sa Congress, diba? Sila lahat. Napakadaling tukuyin kung sino ang mastermind ng corruption na yan. Kasi meron ng suspect eh, ituturo na lang, pero ang daming paligoy-ligoy, ang daming pa ikot-ikot. Nakakabwisit, parang alam mo yun, parang mga walang pinag-aralan. Ginagawa tayong bobo ng mga nandyan sa, ang dami nilang pasikot-sikot. Puro sila investigasyon, pero wala namang nakukulo ha. Kasi dito sa Pilipinas, mga master, ito reality to sa atin. Totoo lang. Basta mayaman ka, basta marami kang pera, hindi ka makukulong. Totoo yan. Meron na ba kayo nakitang government officials na nakulong habang buhay dahil nagnakaw ng kaban ng bayan? Wala, di ba? Wala sa history ng Pilipinas. Pero sa ibang bansa, meron. Dito lang sa atin. Kasi ang justice system dito sa atin, kapag may pera ka, hindi ka makukulong. Kaya nga natin naman yung mga magnanakaw, pabalik-balik lang sa gobyerno eh. Paano lang sila? Tatakbo, mawawala, magnanakaw, tatakbo na naman. Ganyan lang ang buhay nila. Pinagtatawanan lang nila yung mga natin, mga kababayan natin, mga master. Tayo. Pinagtatawanan lang tayo. Kasi ang dami sa ating uto-uto eh. Diba? Ang dami mga issue sa ito hindi na to sa mga master, yung issue ngayon sa politika sa Pilipinas. Hindi na to sa kulay, kung dilaw ka man, pula ka man, o violet, pink ka man, o ano man yung kulay mo sa politika. Hindi na yan ang issue diyan. Ang issue diyan yung corruption na buong gobyerno. Kasi kahit na pumanig ka sa kung anong kulay man, ganun pa rin eh. Ang pinag-uusapan na kasi diyan mga master, yung pera na ng taong bayan, sa ating lahat na ninanakaw ng mga corrupt na opisyal sa gobyerno. Tayong lahat ang ninanakawan nila. Habang sila, yung mga anak nila, pamilya nila nagpapasasa sa ibang bansa, may mga properties, luxury cars, mga mansion, di ba? Pumupunta ng casino. Yung iba gumagastos ng 100,000 sa pagkain lang, isang kainan lang. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, 50 pesos, 100, pahirapan pa. Imagine mo yun mga master, 100,000 sa ordinaryong mamamayan, sa ordinaryong manggagawa, bago kitain yan, abutin ng 1 taon. Negative pa nga minsan. Diba? Kaya minsan kung talagang ikaw iisipin mo mabuti, nakakagigil. Meron mga taong walang pakialam, pero kasi iniisip nila hindi naman sila apektado, 'di ba? Pero sa totoo lang, lahat tayo may contribution sa sa gobyerno. Lahat ng mga infrastructure dito sa Pilipinas, lahat tayo may diyan. Meron tayong contribution kasi tax natin lahat 'yan. Tayo yung nagpapasahod sa mga government officials, simula pinakamababang sangay ng gobyerno hanggang pinakamataas, ang nagpapasahod diyan taong bayan. Kaya dapat meron tayong pakialam sa sa kung ano man nangyayari sa politika. 'Di ba? So grabe yung ngayon, corruption. Sobrang napakalala mga master. At ang pinag-uusapan pa lang diyan mga master, yung flood control pa lang. Imagine mo, trillion na ang usapin sa flood control. Paano pa yung ibang mga mga infrastructure na fund by government, di ba? Ang dami.
Kaya kung talagang manggigigil ka talaga, nakakagigil. Yung mga sobrang kakapal na mukha. Akala mo kung sino, kung makaasta kapag nasa opisina na sila, di ba? Parang wala silang utang na loob sa taong bayan. Kaya yung mga taong bayan ngayon, mga master, kung tatanungin mo, wala na talaga. Pag tinanong mong politika, wala na silang tiwala sa gobyerno natin. Sa lahat, mga master, lahat korap. Lahat ng sangay ng gobyerno korap. Hindi man maimbestigahan, pero lahat yan may corruption. Kasi ang ang bottom line dyan, mga master, yung budget, national budget, pera, diba? Diba talaga yung pera eh. Yan ang aking pananaw dito sa nangyayari sa atin sa gobyerno natin. Bulok na mga master. Hindi ako into politics, pero syempre tumitingin tayo bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino. Kailangan aware din tayo sa nangyayari sa ating bayan, syempre. Asa na ngayon yung mga involved, yung mga mastermind, pati yung mga nag-iimbestiga sa Senate, di ba? Kasabwat yan, mga master. Nakita mo sa mga body language nila, sa mga style ng pagtatanong nila, meron silang mga kinikilingan, meron silang mga tanong na iniiwasan. Eto na lang napakasimple, mga master. Ito, bakit hindi nila mapauwi si Saldico? Di ba? Bakit hindi nila kayang pauwiin? Samantalang si Duterte pinaalis nga. Di ba? Nagaget yung ibig ko sabihin. Kung gusto nila talaga tanggalin yung korupsyon, bakit hindi nila kayang pauwiin si Saldico? Si Duterte nga, si President Duterte nga nagawa nilang kidnapin. 'Di ba? Hulihin dahil di ba? Kahit walang jurisdiction ng ICC dito sa atin nagawa nilang ibigay sa ICC. Labag sa batas. Pero bakit nila magawang pauwiin si Saldico? Di ba? Kasi kaya nila hindi ginagawa 'yon, mga master. Kasi pag nagsalita 'yon, or mini-meeting na niya siguro, di ba? Na wag nang umuwi. Kasi pag nagsalita 'yon, kung sino yung mastermind, meron talagang may tuturo. At syempre, iniiwasan nila 'yon kasi nga mabubuking na sila. At hindi ako naniniwala na itong mga pinakamatataas na nakapwesto sa gobyerno, hindi nila alam yan. Tama yung sinasabi ni Chavit Singson Hindi po pwedeng hindi alam ng presidente yan. Kasi bago yan i-pirmahan o bigyan ng budget yung mga proyekto, dadaan muna sa presidente yan titingnan niya yan paano hindi niya alam, di ba? Diyos me. Ang nangyayari, pinaiikot na lang tayo ng mga corrupt na politician. Inuuto na lang ang mga mamamayan para syempre pagkamali sila ng pera, para makuha nila yung pinaghirapan natin lahat. Ang nagpapakahirap tayo, pero ang yumayaman sila. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, kahit na anong gawin, hindi nga makabili ng sariling bahay di ba? Hindi nga makakain ng maayos Grabe talaga, mga master. Nakakagigil. Hindi na to hindi to sa kulay sa politika ang usapan dito. Ang usapan dito yung tayo na mismo bilang isang mamamayang Pilipino. Yung ninanakaw sa ating harap-harapan. Ninanakaw tayong harap-harapan di ba, ng mga korap. Harap-harapan na. Ito yung tinatawag na legal na krimen, legal na pagnanakaw. Kasi sila nakikinabang. May mga pirma pa nga nila, di ba? Mayaman ang Pilipinas, sa totoo lang. Napakayaman natin. Dito sa Asia, isa tayo sa pinakamayaman.
Ang problema lang, yung mga namumuno sa atin, talagang yan ang pinaka most, tingin ko ha, if not, pero one of the most corrupt in the world. Nakakahiya yung ano natin. Hindi nakakahiyang maging Pilipino, pero nakakahiya yung gobyerno natin. So, ako, yan ang pananaw ko. Personal na pananaw ko yan, mga master, sa kaganapan ngayon dito sa ating bansa. Kung ano yung mga nangyayari ngayon, sa totoo lang, sa tagal-tagal kong nabubuhay dito sa Pilipinas, against ako, mga master, sa mga rally-rally na yan. Totoo lang ha. Against ako dyan, yung mga nagrarally, nabubwisit ako dyan kasi tawag nito, nakakaabala sa, di ba, sa pamumuhay sa pang-araw-araw ng pamumuhay natin, sa takbo ng ekonomiya o kung naman mga pinaggagawa natin sa daily life, di ba? Pag merong mga nagrarally dati, nabubwisit ako dyan sa mga yan, nag-iingay, di ba, nagdudumi. Pero ito lang yung rally na pabor ako, na gusto ko. Sa totoo lang, mga master, ito yung rally na talagang gusto ko nga tuloy-tuloy eh. 'Di ba? Ngayon lang ako natuwa sa sa rally, mga master. Ngayon lang ako natuwa sa mga nagrarally. Yun, yun ang tamang term. Dati kasi pag may nagrarally, ako dyan eh. Bullshit ako sa mga nagrarally niyan. Iniisip ko, ano bang pinaglalaban nila? Diba? Yun ang iniisip ko eh. Ano bang pinaglalaban itong mga nagrarally na to? Binabudgetan yata ng mga kalaban sa politika to. Ganun yung ko dati, pananaw. Pero eto, mga master, wala nang kinalaman ng politika dito. Diba? Ang may kinalaman na rito, tayo na mismong lahat. Kaya pabor ako na meron nangyayaring rally dyan. Kasi, ang pinaglalaban na ng mga nagrarally dito, ng mga tao, is yung sa atin na mismo, sa ating lahat. Yung kaban ng bayan natin, yung ninakaw nito mga magnanakaw na politician na to. Diba? Ako, pabor ako dyan. Kayo ba, pabor din ba kayo sa nangyayari ngayon? Kasi ito na yung chance na ipaano natin eh. Ipakita natin sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, mga master, mas makapangyarihan ng tao kumpara sa gobyerno. Totoo. Tayo naman talaga ang boss nila eh. Pag lahat tayo nagsama-sama, lahat tayo, 'di ba? Pinaglaban natin yung karapatan natin kung anong meron tayo. Walang magagawang gobyerno. Basta alam nating tama yung pinaglalaban natin. Buwisit ng mga na yan, corrupt officials na yan. Samantalang kapag mahirap yung nagnakaw dahil nagugutom, kumuha lang ng tinapay sa bakery o kumuha lang ng makakain sa palengke nang hindi nagpaalam, nagnakaw na, anong gagawin? Makukulong, 'di ba? Walang justice. Wala nang investigasyon, basta nahuling nang umit ka ng pagkain o ano man, kahit na halagang 10 piso lang yan o magkano lang ang halaga. Anong ginagawa? Di ba? Ikukulong. Pero sila bilyon-bilyon nakaw nila sa kaban ng bayan. Pero anong nangyayari? Nagkakampihan sila. Hindi nila alam kung sino. Di ba? Wala. Diyos me. Kaya nga meron intelligence fund eh. Diba, napakalaki ng budget sa intelligence fund. Anong silbi ng intelligence fund na yan kung wala silang alam? Bobo na lang talaga ang maniniwala, mga master, kung sasabihin natin na walang alam ang gobyerno sa nangyayaring ito. So ako, yan ang pananaw ko, yan ang nakikita ko, mga master, sa nangyayari ngayon. Ito nga, pag nagkaroon ng panibagong issue, malamang wala nang maparusahan dito eh. Diba? Wala na. Aasa pa ba tayo na merong mapaparusahan? Wala. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi nila hindi nila bibilisan ng hindi nila bibilisan ng investigasyon. Patatagalin nila at patatagalin yan hanggang yung tao mawalan na ng interes. At syempre, ano mangyayari? Maghahati-hati na naman yan sa kaban ng bayan.
Sa pera natin lahat. Ganun lang ang ano sa politika. Ganun ang kalakaran mga master sa politics. Nakawan lang ng nakawan, kanya-kanyang nakaw. Dati, 'di ba? Dati milyon-milyon lang ang usapan eh sa mga nagnanakaw. Hindi natin alam kung talagang dati pa 'yan, meron ng ganyan, 'di ba? Dahil ngayon lang na bunyag eh. Dati nga milyon-milyon ang usapan, wala nakulong eh. Ngayon pa na bilyon, trilyon ang usapan. Makukulong ka ba? I don't think so. Kaya kailangan taong bayan na talaga ang humusga. Tayo naman pera naman natin 'yun, 'di ba? Sa atin naman 'yun eh. Tayo ang may karapatan na humusga sa kanila. Kaya tama lang, pabor ako dun sa nagrarally ngayon mga master. Ngayon lang ako pumabor sa mga rally-rally na yan. Pero dati buisit na buisit ako dyan sa mga nagrarally na yan. Pero ngayon 1000% approved ako dyan. Kailangan marinig nila yung ano, yung sigaw ng bayan, yung galit ng tao. Ano na dapat mapagod na tayo sa ano, sa mga ganyang klaseng mga corrupt officials. Nakakabuisit talaga yung hindi nila alam yung sagot ng presidente, hindi ano nang ang sabi niya, ano yung nangyayari sa Pilipinas ngayon? Hindi niya alam. Meron siyang ano, presidente siya. Grabe, no? So, yan mga master, ako, yan ang pananaw ko sa at nangyayari sa politika, no, sa atin. Meron naman talagang ano yan, mastermind. At isa sa pinakamataas na 'di ba, namumuno sa bansa natin ang may kinalaman diyan. Kasi ito itong saldi ko na to, kung ito walang kasalanan, hindi ito lalayas ng bansa eh. Imagine mo, 'di ba? Basta nasasakdal ka o kaya ikaw involved sa isang malaking krimen. Ano nangyayari sa mga politicians? Nagkakasakit, 'di ba? Magpapagamot sa ibang bansa. Pwede naman dito sa Pilipinas. Pero bakit sa ibang bansa pa? Meron naman tayong mga ospital dito magaganda. St. Luke's. Anong ginagawa niyan? Di ba? Meron pang isa. Ano pa ba yung isang ano? Pero bakit sa ibang bansa pa? Kasi nga, syempre, para ano na, sabay takas na. Alam nilang guilty sila eh. Hindi, ano na, iskapo na. Imposibleng hindi kayang pauwiin yan si saldi ko. Nasa Amerika eh. Imposibleng wala tayong treaty sa US at Pilipinas, di ba? Pag mga ganyan. Yung walang jurisdiction sa atin, nagawa ng paraan. Yung pang meron tayong treaty sa US. Ay nako, ano nang nangyayari sa Pilipinas talaga. Wala, ewan natin kayo mga master, kayo ang mag-decide. Basta ako firm at naniniwala ako sa kaganapan ngayon kung anong nangyayari sa ating bansa. Isa lang ang ano dyan, kailangan meron talagang managot. Hindi pwedeng mabaon sa limot yan. Yes, di ba? Sakit sa ulo kapag isipin mo. Pero alam na natin lahat kung sino ang ano, sino ang mastermind dyan. Alam natin. Alam ko, alam ng mga ano yan. Kaya dapat lahat tayo may pakialam. Kasi tayo ang ninanakawan.
harap-harapan mga master. Ang laki na ng utang ng bansa. Tapos ninanakawan pa tayo. Hindi pa nga pinapanganak yung mga anak nyo o tayo. Lahat tayo meron na tayong utang eh. Alam nyo ba na base sa statistic mga master, bawat isa sa atin meron ng utang na 170,000 pesos. Bawat isa sa atin yun ha. Sino umutan ng gobyerno? Trilyon na ang utang natin sa yung nila, luxury nila sa buhay nila. Tayo ang nagpapakahirap. Grabe. O yan mga master, walang kwentong barbero dyan, totoo lahat yan. Kaya tuloy nyo lang sa mga nagrarally, tuloy nyo lang yan. Kaya nakikiisa ako doon sa mga nagrarally ngayon laban sa korupsyon, laban sa mga corrupt na government officials. Kaya tuloy nyo lang yan mga master, saludo ako sa inyo. At syempre nandyan ang suporta natin sa kanila. Alright, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat mga master. Kung meron pang isang malaking mangyayaring pagkilos ng mga tao, syempre suportahan din natin yan. Tama tama yung sinabi ni Tessie Tomas. Lahat ng gobyerno, lahat ng government officials mag-resign. Tapos magkaroon ng snap election. Ito yun. Dapat lahat ng nandyan mag-resign na. For delicadeza purposes, di ba? Magkaroon ng election. At wag nang iboto yung mga trapo. Kaso, hindi nila gagawin yun ng master. Kasi mga korap nga eh. Ewan ko ba sa mga to. Hindi na kontento, no? Samantalang tayo mga mahihirap. Kontento na tayo sa buhay natin. Makakain ng 3 beses isang araw. Diba? Huwag makahirap sa mga billings araw-araw. Mga paparating na mga billings, pinagtatrabahuan, overtime, yung iba pinangungutang pa. Tapos pagkuha ng paycheck mo, sahod mo, bawas na ng tax. Ang laki ng tax natin. Alam nyo ba na, ito pa, last na lang, sa buong Southeast Asia yata o dito sa Asia, isa tayo sa may pinakamalaking tax. Totoo yan mga master. Japan 8%, meron pa nga 7% pero tayo 12%. Pero tingnan mo naman kung saan napupunta yung tax natin na napakalaki. Di ba napupunta lang dun sa mga corrupt na gobyerno? Ay nako, mahirap pag-usapan yung mga ganyan mga master, di ba? Pero kailangan natin pag-usapan paminsan-minsan para magising yung iba. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating kwentuhan. Tayo po ay magkita-kita ulit sa mga susunod na updates mga master. Bye-bye!